Kamusta? May anime recap nga pala. Nagsisimula ang kwento nang dumating ang unang intergalactic kaiju na sumalakay sa Earth. Ngunit sa kasamaang palad, simula pa lamang ito ng mas matinding sakuna dahil sunod-sunod na dumating ang napakaraming kaiju na naglalayong lipulin ang buong sangkatauhan, kaya upang harapin ang world-ending threat na ito, pinagsama-sama ng humanity ang kanilang pinakamahuhusay na tauhan at teknolohiya mula sa iba't ibang bansa at itinatag ang Anti-Kaiju Defense Force na tinatawag na ERD. Kahit na nagkaroon ng ilang tagumpay ang puwersang ito, nanatiling napakalaki ng pinsala at patuloy ang digmaan na tila walang katapusan hanggang sa lumitaw ang isang batang tagapagligtas. Ang ating protagonist na si Tetsuo, na tahimik lamang na nanunood habang naglalaro ang ibang mga bata, at dahil sa sobrang hiya, tumatakbo siya palayo nang yayain siyang sumali, hanggang sa isang araw ay napadpad siya sa isang robot na nagpoprotesta laban sa robot violence. Ipinaglalaban nito ang kanyang karapatan bilang isang robot at tumatangging mag-self-destruct. Dumating ang lead researcher na si Kojika at ipinaliwanag ng iba na hindi nila mabuksan ang lab. Habang sinasabi naman ng robot na si Kojika ang pangunahing problema dahil nais nitong utusan ang robot na sumugod sa kaiju at mag-self-destruct bilang isang sandata, at hindi ito itinanggi ni Kojika. Sa halip ay ipinaalala niyang prototype lamang ito at plano nilang gamitin bilang autonomous bomb para mapuksa ang mga kaiju nang walang human casualties, kaya para sa kanya ay isa itong mahusay na innovation at magiging game changer kung maipaproduce nila ito ng maramihan. Ngunit iginiit ng robot na gusto lamang nitong mabuhay. Bagay na ikinabahala ni Tetsuo, at sa mismong sandaling iyon ay tumunog ang city alarms bilang hudyat ng panibagong pag-atake ng kaiju. Dahilan upang magtakbuhan ang mga researcher para iligtas ang kanilang sarili habang nanatili si Tetsuo upang kausapin ang robot, at si Kojika naman ay nanatili rin dahil nais niyang subukan ang isang robot na tinatawag niyang Yukio, ngunit bigla siyang nabalitaan na ang kanyang anak ay sumakay sa Yukio at kinuha ang manual control. Samantala, bumalik ang eksena kay Tetsuo at makikitang nasa loob na siya ng robot habang binabasa ang instruction manual, habang si Yukio naman ay naguguluhan at halos mawalan ng katinoan dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari, kaya sinabi nito kay Tetsuo na hindi siya dapat naroon dahil napakadelikado, ngunit sa kabilang banda ay ipinaliwanag ni Kojika na wala dapat ipag-alala dahil ang cockpit ay inilagay lamang para sa training purposes. Imposibleng kontrolin ang snowman at kakailanganin ni Tatsuo na maging isang henyo para mapatakbo ito, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, isang ang genius si Tatsuo kaya agad niyang nakuha ang kontrol ng robot. Nagmamakaawa ang snowman na tumigil siya dahil may posibilidad na sumabog ito, ngunit kumpiyansang sinabi ni Tatsuo na huwag mag-alala dahil sisiguraduhin niyang hindi nito kailangang mawala ang buhay nito. Namangha ang mga researcher nang makita nilang pinalipad ni Tatsuo ang snowman, at hindi maintindihan ni Kojika ang nangyayari hanggang sa tuluyan niyang marealize na isang henyo si Tatsuo. Makalipas ang ilang oras, isang news report ang nagsabing may isang nakakagulat na pangyayari, isang robot na nasa development pa lamang ang nagawang talunin ang kaiju ng mag-isa, at mas lalong kahanga-hanga dahil ang pilot nito ay 9 na taong gulang pa lamang. Ibinunyag ni Kojika sa buong mundo na ang batang iyon ay ang kanyang anak at ang robot na ginamit nito ay maaari ring sumabog. Sa social media, tinatawag silang mga savior at gustong malaman ng lahat kung magpapatuloy ba silang lumaban. Biglang nagbago ang pananaw ni Kojika dahil ayaw niyang sayangin ang oportunidad, kaya sinabi niyang magpapatuloy sila sa laban at idineklara niyang ang snowman ay isang disposable bomb. Samantala, si Tatsuo ay nakakaranas ng matinding panic attack dahil sa atensyon ng lahat ng tao, ngunit habang lumilipas ang panahon ay patuloy siyang sumisikat at nagiging kilala dahil sa kanyang mga heroic acts, at makikitang siya ay lumaki na habang ang snowman ay sumailalim sa maraming upgrades at ang digmaan ay papasok na sa final phase. Patuloy na dinodomina ni Tatsuo ang mga kaiju at naniniwala ang lahat na ang kanilang savior ang magdadala ng kapayapaan sa humanity. Makalipas ang 10 taon, makikita si Tatsuo sa isang intergalactic cruiser habang nagbabasa ng libro tungkol sa 777 steps para makipagkaibigan. Ngunit bago pa niya mabasa ang unang hakbang ay may announcement na nagsasabing 40 minutes na lamang bago ang final battle, kaya tinawag siya upang sumakay sa snowman. Habang papunta siya roon ay may ilang babae na nagsabing umaasa sila sa kanilang savior, at sinagot naman ni Tatsuo na gagawin niya ang kanyang makakaya bago siya maghanda,
at inilunsad niya ang kanyang sarili patungo sa kalawakan habang sinasabi sa snowman, na tinatawag na niyang Yuo, na papasukin siya sa loob. Nadidismaya si Yukio dahil halata niyang muli na namang tumakbo si Tatsuo mula sa pakikipag-interact sa ibang tao. Iniisip ni Tatsuo na sana ay naging kalmado siya habang kinakausap ang mga babae at hindi siya makapaniwala na ganito siya ka-loser, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya marunong makipag-usap sa iba dahil ginugol niya ang kanyang mga formative years sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Pinayuhan siya ni Yukio na huwag sumuko at patuloy na subukang makipagkaibigan, ngunit sinabi ni Tatsuo na okay lang siya dahil mayroon naman siyang Yujiya, pero itinuro ni Yukio na 10 taon na niyang sinasabi iyon. Ipinaliwanag ni Tatsuo na mahirap gumawa ng kaibigan dahil kailangan mo munang malampasan ang 777 hurdles, ayon sa librong, How Even a Kaiju Can Make Friends, kaya para sa kanya ay huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng kanilang captain na si Mist ang sitwasyon sa ating bida, malapit nang makarating ang kanilang ship sa Kaiju Horde at kapag nagsimula na ang engagement, hihiwalay si Tatsuo mula sa ship habang ang mismong barko ay tatanggo sa gitna ng horde upang magpaputok ng infinity laser na kayang magdulot ng pinsala sa higit 1,000 kilometro at tuluyang magwawasak sa buong kaiju horde. Ang pangunahing problema ay kung gaano katagal bago marating ang launch point, kaya dito papasok ang papel ni Tatsuo, at sinabi ni Yukio sa lahat na huwag mag-alala dahil siya at si Tatsuo ang mag-rampage upang hilahin palapit ang kalaban at lipulin ang swarm. Matapos ang meeting, napagtanto ni Tatsuo na muli na naman siyang pumalpak sa human interaction dahil imbes na magsabi ng, "Yes ma'am," ay, "AOY," lamang ang nasabi niya, ngunit hindi ito alintana ni Yukio dahil ang mahalaga sa kanya ay makauwi silang panalo, at malapit na nilang matupad ang kanilang pangarap basta't makumpleto nila ang mission. Bigla namang natapos ang kanilang sandali ng kasiyahan nang lumitaw ang napakaraming kaiju, at kinilabutan ang buong crew dahil tila walang katapusang dagat ng malalaking kaiju ang nasa harapan nila. Inutusan ang lahat na magsimula na ang mission, at saglit na huminto si Tatsuo upang ipaalala sa sarili na nais niyang maging isang taong may halaga, habang tinawag siya ni Yukio at sinabing dumating na ang kalaban. Biglang nagbago ang demeanor ni Tatsuo at may kumpiyansang idineklara na oras na para kumilos dahil handa na sila, kaya inactivate ni Tatsuo ang kanyang Seven Sword Style at ang kanilang pag-atake ay nag-iwan ng matinding paghanga sa lahat dahil sa iisang strike pa lamang ay nakapatay na sila ng maraming kaiju. Pinaalalahanan ni Mist ang lahat na si Tatsuo ang kanilang savior at sigurado siyang magtatagumpay sila. Hanggang sa tuluyan silang makarating sa launch point kung saan sinabi ni Mist na oras na para iligtas ang kanilang planeta, kaya naghanda silang paputukin ang infinity laser at nabuo ang isang napakalaking energy ball sa harap ng kanilang ship, ngunit nang iutos ni M na mag-fire ay laking gulat ng lahat nang bigla itong maglaho, at mas lalong lumala ang sitwasyon nang ipaalam kay M na nag-crash ang kanilang laser system at hindi na maipapaputok ang infinity laser. Hindi ito maintindihan ni Mist dahil hindi pa ito kailanman nangyari noon, ngunit pinilit niyang kumalma at inihayag na kailangan nilang lumipat sa Plan B kung saan haharapin nila ang kaiju attack at tatawagin pabalik sina Tatsuo at Yukio, ngunit hindi ito naisakatuparan dahil nagsimulang mag-shutdown ang buong ship, at ang attack system pati na ang barrier generators ay hindi na tumutugon. Naging napakadilim ng sitwasyon dahil tuluyan nang nabura ang depensa ng barko, at wala nang nagawa si M kundi panoorin sa takot habang bumabangga ang mga kaiju sa ship, habang ang crew ay nahatak palabas sa outer space at sumigaw si Mist habang nagtatapos ang kanyang buhay. Nangyari ang lahat sa isang iglap at nabigla si Tatsuo nang sumabog ang ship, at hindi rin makapaniwala si Yukio at nagtanong kung ibig sabihin ba nito ay natalo na ang humanity. Ngunit pinakalma siya ni Tatsuo at sinabing bumalik sila sa ship dahil kung may kahit isang taong buhay pa ay kailangan nila itong iligtas. Kahit nag-aalala si Yukio ay idineklara ni Tatsuo na hindi pa tapos ang mission at patuloy silang lalaban at tatalunin ang natitirang mga kaiju ng magkasama. Makalipas ang ilang oras, makikitang labis ng pagod si Tatsuo at nakapatay na sila ng maraming kaiju. Ngunit sa kasamaang palad ay napakarami pa rin ng kalaban at tila walang katapusan ang kanilang bilang, habang si Yukio ay malubha na ang pinsala at nawalan pa ng isang braso, at dito ay nagsimulang mawalan ng pag-asa si Yukio nang marealize niyang imposible na silang manalo, at si Tatsuo ay napilitang sumang-ayon at sinabing ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya.
Ang tanging magagawa na lamang nila ay bawasan ang bilang ng mga kaiju hanggang sa maging manageable ito para sa mga natitirang puwersa sa Earth, at gagawin nila ito sa pamamagitan ng pag-activate ng self-destruct mechanism ni Yukio. Labis itong ayaw ni Tatsuo dahil ipinangako niyang hinding-hindi na kailangang gawin iyon ni Yukio, ngunit wala na silang ibang pagpipilian kaya nagkasundo silang dalawa, at sinabi ni Tatsuo na oras na para iligtas nila ang Earth ng magkasama. Habang patuloy na sinasalakay ng mga kaiju ang katawan ni Yukio, pinagaan pa nito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibiro kay Tatsuo na sa huli ay hindi pa rin siya nagkaroon ng kahit isang kaibigan, ngunit hindi ito pinansin ni Tatsuo dahil abala siyang hanapin ang self-destruct command at sinabi niyang wala siyang pakialam kung matatapos ang buhay niya nang walang human friend dahil mayroon naman siyang si Yukio. Napaisip si Yukio kung wala ba talaga siyang pinagsisisihan. At sinabi ni Tatsuo na hindi siya sigurado, habang inaalala niya ang mga sandali ng kanyang buhay kung saan ginugol niya ang karamihan ng oras sa pakikipaglaban sa mga kaiju, at sa paglipas ng panahon ay hindi na siya nasasaktan tuwing nakakakita ng ibang tao na may mga kaibigan dahil tumigil na siyang magmalasakit dito, kaya sinabi niya kay Yujiya na ayos na siya ngayon, at nagpasalamat siya kay Yukio dahil nanatili ito sa tabi niya sa kabila ng lahat. Nagpasalamat din si Yukio dahil tinuring siya ni Tatsuo na higit pa sa isang simpleng bum at binigyan pa siya ng pangalan. Biglang napansin ni Tatsuo na tumahimik si Yukio at nagulat siya sa sumunod na nangyari nang tuluyan nitong kunin ang kontrol sa sarili at ipinaliwanag na may kinukonsensya siya, habang desperadong sinusubukan ni Tatsuo na mabawi ang kontrol dahil alam niyang may gagawin si Yukio. Inamin ni Yukio na ang kasalanan niya ay ang pagnanakaw mula kay Tatsuo, ang pagpilit dito nagugulin ang huling 10 taon ng buhay niya ng hindi normal. Dahil siya ang dahilan kung bakit napilitan si Tatsuo na makipaglaban sa mga kaiju at wala nang ibang nagawa. Ngunit iginiit ni Tatsuo na okay lang sa kanya ang makasama si Yujiya at hindi niya pipiliing makasama ang iba, at nagmakaawa siyang ibalik sa kanya ang kontrol. Ngunit huli na ang lahat dahil inactivate na ni Yukio ang emergency escape pod para kay Tatsuo at nagsimula na ang countdown, habang idineklara ni Yukio na hinding-hindi niya hahayaang mamatay si Tatsuo dahil ito ang nagbigay sa kanya ng buhay. Natapos ang countdown at inilunsad si Tatsuo patungo sa kaligtasan gamit ang escape pod, habang sumisigaw siya para kay Yukio kahit alam niyang wala na siyang magagawa. Ibinunyag ni Yukio na ang tunay niyang pangarap ay ang makabalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng masaya, at nais niyang magkaroon ito ng napakaraming kaibigan kaya napaiyak si Tatsuo at nangakong gagawa siya ng kahit 100 kaibigan, at sinabi ni Yukio na panatag na siya, ang mga salitang iyon ang kanyang huli bago tuluyang mag-activate ang kanyang self-destruction na Some-Ire sa buong horde ng kaiju. Makalipas ang ilang sandali, nag-deactivate ang cold sleep ng pod nang makarating si Tatsuo sa kanyang destinasyon sa Tokai region sa Japan, at ipinakita ng screen na siya ay nasa cold sleep sa loob ng 8 taon kaya nabigla siya dahil ibig sabihin ay 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Earth, at bagamat hindi siya tumanda ay technically isa na siyang adult at nag-aalala kung makakagawa pa ba siya ng kaibigan. Gumawa siya ng plano na manatili muna sa loob ng kanyang silid sa ganap na isolation upang makakalap ng impormasyon tungkol sa bagong mundo bago lumabas para makipagkaibigan. Ngunit paglabas niya ng pod ay nagulat siya nang sa kanyang imahinasyon ay sinalubong siya ng napakaraming tao na nag-cheer at tinatawag siyang savior at gustong makipagkaibigan sa kanya, bagay na nagpasaya sa kanya at sinabi pa niya kay Yukio na natupad niya ang kanyang pangako. Ngunit ito pala ay isang daydream lamang at umaasa siyang ganito ang mangyayari. Sa kasamaang palad, laking gulat niya nang makita ang tunay na kalagayan ng mundo dahil ito ay ganap na nagyelo kahit dapat ay summer, at napakatrahedya ng eksena dahil makikitang ang buong planeta ay natabunan na ng yelo, dahilan upang tuluyang mabigla si Tatsuo sa pagkawasak ng mundo, at kahit isinakripisyo ni Yukio ang kanyang buhay ay nauwi pa rin sa ganitong kalagayan ang Earth. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa nang isipin niyang baka ang lungsod lamang na ito ang naapektuhan kaya agad siyang bumalik sa pod upang alamin kung maayos pa ang Japan at ang buong mundo. Ngunit nang suriin niya ang logs ng escape pod ay labis siyang natakot dahil nakumpirma niyang ang buong planeta ay nababalot ng yelo at hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Sa ngayon ay wala pa siyang nakikitang anumang senyales ng buhay kaya napapaisip si Tatsuo kung tuluyan na bang nabura ang civilization. Naalala niya ang pangako niya kay Yukio na gagawa siya ng mga kaibigan, ngunit magiging imposible iyon kung wala ng ibang tao.
Matapos ang 22 oras ng matinding lungkot, nagsimulang magutom si Tatsuo at naisip niyang dapat ay may mga ration sa loob ng pod kaya hinanap niya ito, ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya ang boses ni Yukio, isang recording lamang mula sa kanyang mga huling sandali kung saan ibinunyag nito ang tunay niyang pangarap na makabalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng normal at masaya, at higit sa lahat ay magkaroon ng maraming kaibigan. Dahil dito ay muling nagkaroon ng lakas ng loob si Tatsuo kaya kumain siya ng rations at lumabas, determinado na tuparin ang kanyang pangako at gumawa ng mga kaibigan kahit ano pa ang mangyari. Sinabi niya na ang susi ay nasa librong ilang beses na niyang binasa, ang How Even a Kaiju Can Make Friends, na isinulat ni Professor Lonely Awoki, at ang Step 1 sa 777 steps ay ang paglabas ng bahay at pakikipagkita sa ibang tao. Handa na si Tatsuo kaya iniwan niya ang pod na magsisilbing kanyang base habang naghahanap siya ng mga survivors, ngunit saan man siya tumingin ay puro yelo at walang bakas ng buhay. Bigla siyang natigilan ng makasalubong ang isang kakaibang lalaki ngunit nadapa siya rito at napagtantong wala na itong buhay, kaya habang inililibing niya ito ay napaisip siya kung gaano katindi ang nangyari dahil ang lalaking iyon ay namatay sa lamig at napakadaling mabasag ang katawan nito. Napansin din ni Tatsuo na may sasakyan ang lalaki at natuwa siyang makita na gumagana pa ito, kaya ginamit niya ito sa paglalakbay at napansin niyang kaya rin niyang kontrolin ang isang shovel gamit ang lever, isa pala itong excavator at napagdesisyonan niyang perpekto ito para sa pag-explore sa mundong natabunan ng yelo. Kalaunan ay nakakita siya ng isang napakalaking butas sa lupa at napagtanto kung gaano ito kadelikado. Ngunit sinabi niya na ang layunin niya ay makahanap ng lugar kung saan maaaring may nabubuhay pang tao at naisip niyang ang pinakamagandang lugar ay sa ilalim ng lupa, kaya nilapitan niya ang butas dahil sigurado siyang maraming tao ang naroon, at ang unang hakbang ay ang pagtawag sa kanila upang papasukin siya. Sa kasamaang palad para kay Tatsuo, ang kanyang matinding pagiging antisocial ay hindi siya hinahayaan na gawin ito, wala siyang lakas ng loob na sumigaw sa isang grupo ng mga hindi kilalang tao. Habang iniisip niya ang kanyang mga pagkukulang, biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw sa kanyang likuran kaya agad siyang tumakbo para iligtas ang sarili at hindi makapaniwala na mayroon pang natitirang mga kaiju. Napaisip si Tatsuo kung dapat ba siyang tumigil at lumaban ngunit wala siyang anumang sandata kaya ang tanging pag-asa niya ay makatakas, kaya mabilis siyang bumaba sa malaking butas. Pagdating sa ibaba, nagulat siya nang makita ang Earth na dati niyang kilala, ang kanyang tahanan na ngayoy ganap ng nagyelo. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Tatsuo ngunit naalala niya ang pangako niya kay Yukio kaya muli siyang tumayo, ngunit muling nagpakita ang kaiju at idineklara ni Tatsuo na simula pa lamang ito kaya hindi pa siya maaaring mamatay. Diretso niyang sinalakay ang kaiju gamit ang excavator at ginamit ang shovel upang pigilan itong lamunin siya. Habang nakikipaglaban, sinusuri ni Tatsuo ang sitwasyon, nais siyang kainin ng kaiju at ang tanging meron siya ay isang maliit na shovel, ngunit napansin niyang linear ang mga pag-atake nito kaya nagagawa niya itong iwasan, ang problema lang ay wala siyang paraan para makaganti. Muling umatake ang kaiju at nagawa lamang niya itong harangin, kaya pinakalma niya ang sarili at ipinaalala na kailangan niyang gawin ang dati na niyang ginagawa, gamitin ang lahat ng meron siya at gumawa ng paraan upang manalo. Patuloy ang walang tigil na pag-atake ng kaiju at unti-unting nasisira ang excavator ni Tatsuo, hanggang sa tuluyang mabasag ang shovel, ngunit naging advantage pa ito dahil plano niyang gamitin ang matalim nitong bahagi bilang sandata. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinasabi ng kanyang ama na ang nagpapahalaga sa kanya ay ang kanyang kakayahang pumatay ng kaiju. Buong lakas siyang sumugod sa halimaw at ginamit ang sirang shovel arm bilang isang lance, at kahit na nalunok siya ng kaiju ay nagawa niyang batasin ito gamit ang improvised weapon. Tuluyan niyang natalo ang kaiju at sa unang pagkakataon ay may nakita tayong ibang tao na nagtataka kung ano ang nangyari at hindi makapaniwalang nakatagpo sila ng isang buong kaiju, at habang nagdiriwang ang mga ito ay unti-unting lumabas si Tatsuo mula sa bibig ng kaiju. Nagulat si Tatsuo nang makita niya ang ibang tao sa unang pagkakataon, at ganoon din ang kanilang pagkabigla sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nakatagpo na siya ng mga tao, ngunit natakot ang mga ito dahil inakala nilang isa siyang halimaw, at emosyonal na sinabi ni Tatsuo kay Yujiya na nakakita siya ng mga survivors, ngunit sa kasamaang palad ay takot pa rin ang mga ito at pinapaalis siya na parang isang evil spirit.
Ang kanilang pinuno na si Ao ay nagsabing kumalma sila dahil malinaw namang tao si Tatsuo. Kaya naalala ni Tatsuo na may mission siya at pinilit niyang tandaan ang susunod na step sa paggawa ng kaibigan. Pagkatapos ng encounter ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay habang nakangiti, ngunit hindi niya maalala kung ano iyon at wala na siyang oras, kaya ngumiti siya sa kanila. Ngunit ang kanyang kakaibang ngiti ay lalo lamang nagpalala ng sitwasyon at mas natakot ang mga tao, tinawag pa siyang creep, at dahil sa sobrang pagod ay tuluyan siyang nawalan ng malay. Nanaginip si Tatsuo tungkol sa panahong pinuna siya ni Yukio dahil nagbabasa na naman siya ng isa pang hautabok na walang objectivity. Ngunit iginiit ni Tatsuo na iba ito dahil isinulat ito ni Lonely Awoki at sinabi niyang siguradong maganda ang libro dahil ang may akda ay may mahigit 1 milyong kaibigan, bagamat ang tanging iniisip niya ay kung magiging interesado ba ang mga tao sa kanya kapag wala si Yujiya. Pagmulat niya, naalala niya na ang step 2 sa libro ay ang magpakilala, at napansin niyang nasa isang ice cave siya habang iniisip kung nasaan na ang mga taong nakita niya. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita na mas marami pang tao ngayon na tila nagtitipon at binabaklas ang kaijo. Determinado si Tatsuo na gawin silang lahat na kaibigan, ngunit napansin niyang nakatali siya sa kung anong dahilan, ngunit hindi siya nag-alala dahil alam niya kung paano kumawala. Ilang beses na niyang na-dislocate ang kanyang mga braso habang pilot si Yukio kaya hindi ito problema. Samantala, sa malapit ay nagdiriwang ang mga taong iyon sa kanilang natuklasan, at tuwang-tuwa ang lahat sa pagkakakuha ng kaijo, ngunit alam ni Ao na hindi niya maaaring akuin ang kredito. Habang sinabi naman ni Nozohimura na huwag na siyang mag-alala dahil aalisin na lang niya sa report ang bahagi kung sino talaga ang nakakita ng kaijo, at idinagdag pa niyang si Ao ang kanilang ace. Ayon sa mga elders, kapag nalaman nilang palihim na lumalabas si Ao gabi upang mag-explore sa kaijo layer ay siguradong magwawala ang mga ito. Ngunit sinabi ni Ao kay Nozohimura na huwag mag-alala dahil ipagpapatuloy pa rin niya ang gusto niyang gawin. Si Nozohimura ang nakatagpo sa kanya noong bata pa siya kaya naging emosyonal ito nang makita kung gaano na siya kalaki. Ngunit biglang dumating sina Jess at ang iba upang ipaalam kay Ao na nakatakas na ang lalaking kanilang tinali. Samantala, abala si Tatsuo sa panonood kung paano pinaghihiwalay ng mga tao ang katawan ng kaijo at hindi nagtagal ay naunawaan niya na ito ang paraan kung paano sila nabubuhay. Dahil nagyelo na ang mundo, ginagamit nila ang mga kaijo bilang resources, at humanga si Tatsuo sa kanila at naisip niyang sana ay narito si Yukio upang makita ito. Bigla niyang napansin ang isang batang naglalaro gamit ang isang Yukio toy ngunit agad itong tumakbo palayo habang tinatawag siyang weirdo. Ngunit sa malas ng bata ay may isang malaking tipak ng yelo na babagsak dito kaya agad kumilos si Tatsuo. Bagamat napagtanto niyang hindi siya aabot sa oras, ngunit nakakita siya ng isang pole at ginamit ito upang iligtas ang bata. Agad na tumakbo ang ama ng bata at pinagalitan ito dahil ilang beses na niyang sinabihang huwag maglaro sa ilalim ng mga icicles, at may isa pang lalaki na nakakita sa nangyari kaya nagpasalamat sila kay Tatsuo sa pagligtas sa bata. Ngunit napansin din nilang hindi pa nila ito nakikita noon at tila pamilyar siya kaya tinanong nila kung saang section siya galing. Hindi makasagot ng maayos si Tatsuo at lalo lang lumala ang kanyang anxiety kaya nagsimulang maghinala ang iba, ngunit pinigilan sila ng isang lalaki at sinabing sigurado siyang may dahilan si Tatsuo kung bakit hindi siya sumasagot at hindi nito binabago ang katotohanang may utang sila sa kanya, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Takamura at ang kanyang anak ay si Joji. Nahirapan si Tatsuo na makipagkamay ngunit tinulungan siya ni Takamura at nagpakilala rin siya pabalik, kaya natapos niya ang step 2 mula sa kanyang libro. Sinabi ni Takamura na maghintay siya sandali dahil bibigyan niya ito ng prime cuts ng kaijo bilang pasasalamat. Sa kabilang banda, nakita ni Ao at ng kanyang grupo ang lahat ng nangyari at nagtanong si Fubuki kung dapat ba nilang hulihin si Tatsuo. Ngunit tinanggihan ito ni Ao dahil ang tungkulin nila ay harapin ang mga banta sa mall at hindi kabilang doon si Tatsuo. Kahit na misteryo pa rin siya sa kanila ay maaari naman nilang alamin ang kanyang kwento sa tamang panahon. Sinabi ni Ao na oras na para magtrabaho at masaya siyang lumapit sa kaijo. Ngunit biglang nagsimulang umugang ang lupa at isang napakalaking braso ang lumitaw, at napuno ng takot ang lahat nang dumating ang mas malaking kaijo. Habang hindi makapaniwala si Tatsuo dahil ang bone structure nito ay kakaiba at hindi pa niya kailanman nakita, at dito nagtatapos ang recap. Salamat sa panonood, huwag kalimutang i-like ang video.